Hallelujah. Thank you, Chris. Are you all excited sa salita ng Panginoon? Okay, wala ko tayong printed na teaching, pero nasa PowerPoints po yung ating ituturo ngayon. Now let's open our Bibles, please, in the book of Mark, chapter 4. Mark, chapter 4, let's read from verses 1. Pakito. Verses 1 hanggang verse 4 po muna tayo. Okay? Shall we read it? Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out of the lake, while all the people were along the shore at the water's edge. Verse 2. He taught them many things by parables, and in his teaching said, "Listen, a farmer went out to sow his seed. And as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. 5. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants so that they did not bear grain. Still, other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, multiplying 30, 60, or even 100 times." And in verse 9, then Jesus said, "He who has ears to hear, let him hear." Tayo po'y manalangin. Lord, may you bless your word na amin pong papag-aralan sa araw po na ito. And God, prepare our hearts. And God, even touch our ears that we may receive your Rema, Panginoon, and that your Rema will bring forth blessing, O God, to them that receives your word. God, take full control as we study your word today. Glorify your name in our midst, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Udugtong ko pong basahin yung sinasabi po ng verse 10. Can we go on verse 10 and yung susunod pa? When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. Tinanong po siya ng kanya pong mga disciples. Sabi po sa verse 11, he told them, "The secrets of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything said in parable." Bakit daw? Sabi po ng verse 12, "So that they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven." Kalooban ng Panginoon na ang lahat ng tao maligtas, mapatawad sa lahat ng mga kasalanang ginawa nila. But I was wondering, nung sinabi po niya doon po sa verse 11 and 12, sinabi niya ang lahat ng mga parables po na ito para yung may pandinig at makinig at makita yung revelation ng Panginoon. Pero sabi po niya, sa verse 11, pwede ba nating balikan sandali? "The secret of the kingdom of God has been given." Kanino? Sabi mo nga sa katabi mo, to you. "But to those on the outside, everything said in parable." May mga insiders po pala at saka may mga outsiders
sa sinasabi ni Jesus sa kanya pong mga audience. Naintindihan po ba natin? Now, how do you feel kung meron pong palabas sa loob ng gym, okay? Ikaw yung nandun sa inside audience, ano kaya ang feeling nung outside audience? Na parang napakaliit na lamang na transistor radio ang kanila pong naririnig sa labas at hindi po nila makita yung first hand na sinasabi ng Panginoon nung panahon na yan. Bakit po sinabi po niya? To those on the outside, everything is said in parable. Why? Verse 12. So that they may be ever seeing but never perceiving. Makikita nila, mamamasdan nila, pero hindi nila maintindihan. And ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven. Kapatid, kaibigan, napakahalaga nito pong pag-uusapan natin sa araw po na ito. Now, balikan po natin ang verse 3. Ang sabi po niya doon sa kwento, meron daw pong isang farmer, siya po ay naghasik ng kanyang binhi, ng kanyang pong seed. And then, sa verse 14 ng chapter 4, ang sinasabi po ng Bible, nung ipinaliwanag na ng Panginoon sa kanya pong mga disciples kung ano ang kanyang ibig sabihin, sa verse 14, the farmer sows the word. Ang seed na sinasabi po sa chapter 4 ng Mark, it's the Word of God. Sabi nga po natin, Word of God. Say it again, the Word of God. At ano po ba, gaano kahalaga ang Word na ito? Pwede po ba natin buksan, ibigay nga po natin sa kanila ang Isaiah chapter 55, verse 10 hanggang sa verse 11. Isaiah 55, verse 10, can we read it? As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Verse 11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I have sent it. The word of God na sinasabi po ng Matthew chapter 4 verse 4. It is a food for the people. Ngayon ho, yan ang atin pong papag-aralan sa araw po na ito, the parable of the sower. Ito po yung hinahasik ng farmer nung siya po ay nagtatanim. Ang salita ng atin pong Panginoon. Now, how important, gaano po ba kahalaga ito pong mga salita ng Diyos po na ito? Ang salita ng Panginoon, sabi po niya, pinadala niya. Can I hear amen? And every time that the Word of God is being sent, every time that the Word of God is being uttered, every time that the Word of God is being said, something will going to happen. He created the heaven and the earth and everything therein sa pamamagitan po ng kanyang salita. Naunawaan po ba natin? Walang nalikha nang wala ang salita ng Panginoon. And so in John chapter 1, the God na sinasabi niya na from the beginning, the Word na kasama po ng Panginoon, ganun po kahalaga ang salita ng Diyos. Ngayon, kapatid kaibigan, ang mga salitang ito ay lagi pong ipinapangaral, lagi pong ibinibigay, laging pinapadala. Ano po sabi po niya doon sa verse 11? Sapagkat merong nais i-accomplish ang Panginoon. Okay? Meron siyang nais gawin. Pwede po bang tumingin kayo sandali sa akin? Can you imagine?
Nung sinabi ng Panginoon, let there be light, at nagkaroon po ng light. Nung sinabi mo, let there be heaven and earth, it was done and it was created. Pero ang earth nung araw ay very plain. Pero nai-imagine po ba ninyo nung sinabi niya, let there be bodies of water? Kung kayo po ay nanonood ng pelikula, and you will try to imagine kung paano kinreate ng Panginoon. Nung sinabi niya magkaroon ng lupa, abay nagkaroon ng lupa. Meron siyang mga bundok, meron siyang mga valley na kanyang ginawa. Pero iniisip ko, paano kaya ang ginawa, nung ginawa niya yung magkaroon ng dagat at magkaroon ng ilog at magkaroon ng... Kung paano niya inuka yung pong paglagyan niya ng dagat, can you imagine kung gaano kabilis yun? Naranasan niyo na po bang nag-imagine? Paano biglang nagkaroon ng napakalalim na dagat? Samantalang ang earth na kanyang ginawa ay bilog. Bakit hindi nabuhos? At hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. Nung sinabi niya magkaroon ng mga ilog at biglang nagkaroon. Magkaiba ang lasa, magkaiba ang kulay, pero nangyari at naganap. Ang sarap ma-imagine that every time the word is given, every time the word is being uttered, every time that the word is being preached, meron po siyang ginagawa. Can I hear amen? Let there be birds in the air. At nung nagkaroon po ng birds, abay, may mga malalaki, may mga maliliit, may medium. Nangyari at naganap. Ganyan po kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Remember, brothers and sisters, nagturo po ako ng Word of God dito. Nagturo din po ako ng quiet time, how important yung time po natin na mag-aral ang salita ng Panginoon. Gaano po ba natin na-appreciate ang salita ng Panginoon sa mga panahon po na ito? So, in this topic, gusto ko pong bigyan ng pansin at nawa po ay makita natin. Yung sinasabi po ng Bible, a man went out to sow the grain, the word that was being preached. And the man, the farmer po sa topic po nito, it represents God. And the seed is the very word na tinatanggap po natin araw-araw, every Sunday, every time we open our Bible, we receive the Word of God. Can I hear amen? Ilan ho sa atin dito ang talagang nag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw? Taas nga ho ng kamay. Bukod po sa personal ninyong pag-aaral, ay meron po tayong sinesend na mga salita ng Diyos because I really want everyone to experience receiving the Word. Nakakatuwa lang yung iba, kasi send ko pa lang, biglang may thumbs up na hindi ko alam kung nabasa yung aking naisesend. But I appreciate that. Pero dito po sa topic po na ito, as we continue, sa Mark chapter 4, nung hindi po maintindihan mismo ng mga disciples ni Jesus, yung kanya pong ipinapaliwanag, muli ay kinausap niya po sila in verse 13. Don't you understand the parable? That even his disciples, hindi po nila naintindihan yung parable na itinuturo ng Panginoon. Don't you understand this parable?
how then will you understand any parable? So sa verse 14 ay nag-umpisa na po siyang nagpaliwanag. The farmer sows the word. And in verse 15, ano ang sabi po ng Bible? Some people are like seed along the path, where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Pwede ba natin ipakita yung sa PowerPoints? Point 1. In this parable, makikita po natin, may salita na naiahasik. The same seed na nanggaling sa atin pong Panginoon. But the soil na tumanggap nung salita, ang sabi po ng Bible, it is like a seed next. Yung next, please. Some fell on the path, and the birds ate it. And birds represent Satan. The seed on the path represents people who hear the message, but it is immediately lost. May mga tao, ang sabi po ng Panginoon, nabigyan ng salita. Binigyan siya ng salita kapareho ng lahat. But some people receiving the word, hindi po nagtagal sa kanila ang salita ng Diyos. Because immediately, the devil came at kinuha yung salita at hindi po nila tinanggap at wala pong nangyari sa kanila habang tinatanggap nila ang salita ng Panginoon. At ito po ang problema dito po sa picture po nito. People receiving the word na katulad po nung nasa tabi ng daan, na pagkatapos po nilang tinanggap, ang sabi po ng Bible, the devil come immediately and it snatched the word. So some people don't live a Christian life, a good Christian life, because they are focused on other things. Hello? May kausap pa rin po ba ako? Ito, madalas karanasan po ito ng mga teachers. Madalas sinasabi ito, you are physically present but yung nasa loob ka ng church, nakikinig ka, the word is being preached, pero ang focus mo, nasaan ba? Yung attention mo, nasaan ba? Okay? At sa totoo lang, ito po ang napakalaking problema sa buhay Kristiyano sa mga panahon po na ito. Dahil kahit saan ka pumunta, kung ganito ang attitude ng tao na tatanggap ng salita ng Diyos, you will never mature. Amen? Balikan po natin yung origin natin sa pagtuturo. The Word of God is very powerful. Can I hear amen? At sabi niya, the Word na kanya pong sinabi, it will not return to Him void, dahil ang gusto po niya, ang salita na kanya pong ibinibigay, tanggapin ng tao,
dahil meron siyang gagawing operation and it will accomplish great things to them that receives it. Katulad nung sinabi niya, let there be light. And can you imagine, nung sinabi ng Panginoon yan, meron pong kapangyarihan na nagbigay ng napakagandang liwanag. Can I hear a man? At nung sinabi niya, nung nagliwanag, kinakailangang i-divide. So nagkaroon po ng gabi at nagkaroon po ng araw. May nangyayari, may nagaganap sa mga salita na sinasabi ng Panginoon. Amen? Can I hear amen? Now, can you imagine the word is being delivered to you, but your focus is Jollibee? You may receive your Jollibee, but the word that brings forth healing will never be processed in your life. And so you will go out sick, and you will still go out empty-handed. But you can enjoy your Jollibee. Can I hear amen? You may be receiving the word, but your focus is your boyfriend. You will have your boyfriend. But the word that being sent to you, hindi po yan magpo-process para po gawin niya yung victory na dapat niyang gagawin sa buhay mo. Do you get what I mean? And so people, they receive the word of God. The word na nagsabi niya, let there be heaven, let there be light, and nagkaroon po ng light. Magkaroon ng gabi at araw na divide. May process. Woo, hallelujah. Nung sinabi niya, magkaroon ng bodies of water, abay, nagkaroon ng dagat, nagkaroon ng ilog. At isipin mo, ang galing ng kanyang ginawa. Nung sinabi niya, let there be fish, sa kanyang ginawang mga tubig. Isipin niyo ba, yung napakalaking pating ang galing, sa dagat pumunta, buti na lang hindi siya pumunta sa ilog. Ganon kapangyarihan, ganon ka-powerful ang salita ng Diyos if we allow the Word of God to come into our life and accomplish the great things na nais niyang gawin sa buhay natin. Naalala ko po nung araw nung tinanggap ko din salita ng Diyos. Ako'y lasing na lasing. Pinagtitripan ko yung pastor. Pero alam mo, bawat sinasabi po niya, tinatanggap ko. Lalo na yung tinatanggap niya, pagagalingin niya ang lahat ng may sakit. That time, my sister, malapit nang mamatay dahil po sa kanyang congenital heart disease. Nung sinabi niyang babaguhin niya ang buhay mo, I receive it. At alam niyo, kahit yung pong lasing na lasing ako at pinagtitripan ko yung pastor, the word na akin pong tinanggap, pinailaliman niya sa buhay ko. Kaya po yung aking drug addiction ay nawala. Kapatid, kaibigan, totoo ang salita ng Diyos. Yung aking kapatid na binigyan na po ng taning, hindi po namatay hanggang ngayon buhay. Ganun po kaseryoso ang salita ng Diyos. Nagtataka lang ako, ang dami pong mga tao, they allow themselves to be, yun pong, sila po ay nasa tabing ng lansangan nang hindi po nila matanggap ang salita ng Panginoon, sayang lang din naman. People don't live a good Christian life because they are focused on other things. Sabi nga po natin, other things. Next slide. Meron din daw po namang tumatanggap ng salita ng Panginoon. Some seed fell on rocky ground, where there was little soil. The seed soon sprouted, but when the sun came up, it burned. Natuyo na lang. Bakit? Ang sabi po niya, rocky place.
walang enough na soil. Kaya nung biglang dumating yung init, yung araw, natuyo siya, nalanta at namatay. You know, brothers and sisters, may mga tao na tumatanggap ng salita ng Diyos na ganito ang kanila pong itsura. Okay? They receive the word. With initial enthusiasm. Tuwa sila, oh, galing, ang ganda ng salita ng Diyos. Very anointing, very touching. At nagagalak at natutuwa po sila na may salita na tinatanggap po sila. Pero inyo nakakalungkot, but the Word of God does not sink in deep. Hindi po pumasok pailalim. At hindi po sila nag-mature. Ano nangyari? Nung may persecution at hard times na, nag-umpisa na po silang nawawala at nag-umpisa na po silang natuyo, nag-umpisa na po silang nalanta at sila po ay hindi nagbunga bilang mga Kristiyano. Sino po itong mga taong ito? Some people cannot commit to Christian lifestyle. Sabi nga po natin, Christian lifestyle. Say it again, Christian lifestyle. Ito naman magbigay, ano po ba yung sample ng Christian lifestyle? Alam ba natin yung, talking of lifestyle, ano bang lifestyle ng isang Kristiyano? Pag ginaway ka, aawayan mo rin? Dapat alam mo natin yung basics nito, di ba? Ang sabi niya, do not forget the gathering of saints. Remember to make the Sabbath day holy. Alam po ba natin ito? Ito po yung lifestyle ng mga anak ng Diyos, ng Kristiyano. Can I hear amen? Lifestyle po ba ng Christian husband and wife ang araw-araw tayo mag-away? Lifestyle ba ng isang Kristiyano na ang mag-asawa kailangan magbatuhan ng kaldero at alam niyo na po ba natin ang difference ng born again at saka hindi po born again? Ilan na sa atin na nakakaalam niyan? Taas nga po ng kamay. Oy, hindi ka born again. Bakit? Kumain ka ng dinuguan. Alam niyo, madali po maintindihan. Pero, tanong ko sa inyo, alam niyo po ba difference ng kambing sa tupa? Alam po ninyo? Parang wala akong kausap. Uwian na tayo. Simple things. Yung kambing, may sungay. Yung tupa, may sungay din. Pag tumunog sila, magkapareho din. Di ba? Pero meron silang distinction. And you know, we're talking about Christian lifestyle. Because the lifestyle na meron po tayo, dun ho na-determine kung gaano tayo kalalim sa salita ng Diyos. Can I hear amen? Ngayon, panahon po na ito, nasusukat ang pagka-Kristiyano po natin. Lahat galit. Hindi niyo po napansin? Sa mga Facebook po natin, lahat tayo galit. Pati Kristiyano galit. Galit tayo sa kontraktor.
Pero lahat nangangarap, sana contractor din ako. Pwede bang mag-change ng career? Church, 611 people, be careful of your heart. Karapatan mong mag-inis, karapatan mong magalit, pero sa mga panahon po na ito, tinatansya. We are being sifted. Sinasala po tayo ng Panginoon sa mga panahon po na ito. Sabi nga po natin, lifestyle. Say it again, lifestyle. Say it again, lifestyle. Bilib ako sa asawa ko pag linggo. Agreeingin. Domingon. Madalas, may mga panahon na sinasabi niya, alam niyo ba ang difference ng linggo sa ibang araw? Ano po ba yung lifestyle natin? And these people, ang sabi po dito, they are initially attracted. Tuwan-tuwa, wow, hallelujah! I received the word, very anointed, very entertaining. Pero nung dumating na po yung trial, nung dumating na po yung persecution, awanin. Meron po akong isang babae na nakilala. Isa po siyang coordinator ng mission noong araw. And I am so blessed with her life. Siya po ang unang nakakilala sa Panginoon. May tindahan sila, may ilang baboy na alaga, tapos nag-uopisina yung kanyang asawa. Pero, pag panahon po ng Bible study, very active siya na pumupunta sa Bible study. Very active. At nakita po namin kung gaano siya kasipag mag-aral ng salita ng Panginoon. Lahat ng mga seminars ng church, ina-attenan niya. Pero madalas nakikita namin, namumugto ang kanyang mata. At may mga pasa sa kanya pong katawan, maging sa kanyang mukha. Alam niyo kung bakit? Binubugbog siya ng kanyang asawa pag pumupunta po siya sa Bible study. Na hindi namin alam. Ang sabi ng kanyang asawa, subukan mo pang umattend sa Bible study na yan, maghihiwalay tayo. Umattend. Kinuha siya sa Bible study, inuwi. Pagdating sa bahay, binugbog. At alam nyo, hindi lamang minsan, hindi lamang 10, hindi lamang 50 beses na ganon ang nangyari. Hanggang isang araw, tumakas ulit siya na pupunta ng Bible study at nag-attend. Sinundan siya ng kanyang asawa. And that time, si Pastor Oscar ay nagtuturo about born-again experience. Alam niyo kung ano nangyari? Yung kanyang asawa na persecutor po niya, tumanggap kay Jesus. Doon sa dilim ay umiiyak, humahagulgul. Dahil doon tinanggap niya ang salita ng Panginoon. After 3 to 4 years of persecution, binubugbog, sinasaktan, sinasaraduhan ng gate at ng pintuan. Pero bago po siya pumunta sa Bible study, nalinis lahat ng kulungan ng baboy. Maayos ang tindahan. Napaliguan ng kanyang mga anak. Ready na ang lahat. Yet, ganun katindi ang persecution ng babaeng ito. Nakakatuwa dahil one Bible study na dapat sanang kunin siya ng kanyang asawa,
may dalang garote ang kanyang asawa. Doon po siya na born again. Purihin ng Panginoon. Nung nagpatanggap, prayer of acceptance si Pastor Oscar, yung lalaki na yon ay tumanggap. Nirerespeto po siya sapagkat head po siya ng isang government agency. Pero nakita ng tao sa buong barangay kung paano siya umiiyak nung panahon po na yan. At alam nyo, nung naborn again po siya, halos lahat ng kanyang mga angkan ay tumanggap sa Panginoon. Ito ho ang maganda. Siya po ay naging pastor sa biyaya ng Diyos. Siya ho ay nagpastor. Nauna na nga lang siya sa Panginoon. Alam mo, mabuti na lang na yung babae po na ito, hindi po siya yung babae na tumanggap na salita ng Diyos pero ganyan siya kababaw. Alam niyo kung bakit? Ang kaligtasan po ng pamilya natin minsan ay nakadepende sa atin sapagkat nakatingin sila sa atin. Kung paano tayo nabubuhay, kung anong lifestyle na meron po tayo, that will attract even the unbelievers na lumapit kay Jesus. Amen? Ilan po ba sa atin dito ang nagmamahal kay Jesus? Magtaas nga ho ng kamay. Yung nagmamahal kay Lord, taas nga na ng kamay. Okay. Nasampal na ba kayo dahil kay Jesus? Meron ba? Napalo na ba tayo dahil kay Jesus? Dinis-on na ba tayo dahil kay Jesus? Meron ba tayong karanasan ng katulad nung babae sa kwento? Pero bakit ang dami pong mga tao ngayon, wala pang persecution? Hindi na nakapagpapatuloy maglingkod sa Diyos. Paano na lang isang araw kapag dumating na yung persecution to the point na pagpipiliin ka? Biblia o ang buhay mo? Paano kaya kung katulad tayo ng mga nasa China na kinakailangan mong piliin ang Panginoon ba o ikaw ay makulong may Bartolina? Ang dami pong mga tao ngayon. May pagkakataong maglingkod sa Diyos, may pagkakataon na tumanggap ng salita ng Diyos, may pagkakataon na makapag-aral, makapagbasa ng salita ng Panginoon that they don't have time in studying the Word of God. Why? Pero nagsasabi tayo, mahal ko si Jesus. Alam nyo yung babaeng ito? Pinromote po siya ng Panginoon. Naging pastor ang kanyang asawa. Ang dami rin pong naligtas ng dahil sa kanilang lahat. So this point, in verse 16 to 17, makita po natin yung isang uri ng tumanggap ng salita. Tumanggap, pero nung dumating ang mga persecution, ay hindi po niya nakayanan. Nawala ang salita ng Panginoon. Hindi po niya na-enjoy ang kanyang buhay Kristiyano. Can I hear a man? Next slide. In verse 19, ang sabi po ng Bible, some seed fell among thorns, bushes which grew up and choked the plants. May mga tao namang tumanggap, katulad po ng salita ng Diyos na tinanggap niya, pero ito po ay nahulog doon po sa damuhan. Nung tumubo yung seed, ang sabi po ng Bible, yung damo tumubo din at pagkatapos sinakal. Okay? Yun pong seed na naitanim. Ano ho ibig sabihin nun? The thorn bushes choke the message of God. It is heard, but people's concern for riches and worries about life causes the grain to die. May mga tao tumatanggap ng salita ng Panginoon. Pero,
kapag dumating na po yung concern nila about riches, about worries, about life, alam nyo, nawawala na po yung mga salita na tinanggap nila sa Panginoon. Sabi nga po natin, riches. Say it again, riches, worries, the cares of life. Wala na salita na po yun. Nawawala na yan. John 10:10 says, ano sabi po ng 10, John chapter 10 verse 10, the devil comes but to steal, to kill, and to destroy. Pumunta ang demonyo dito sa lupa para magnakaw, pumatay, at sumira. Ayaw niya na may mga taong mabless. Ayaw niya na meron pong Kristiyanong papasok sa langit. Can I hear amen? Yan ho ang vision ng demonyo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang gusto ng demonyo, ang sirain ka, ang patayin ka, para hindi ka maligtas. And so, the third kind of soil ay yun pong mga taong tumanggap ng mga salita ng Panginoon, but because of riches, because of worries, because of pleasures, hindi na po sila tumatanggap ng salita ng Panginoon. Some people are too concerned with what others think. And they worry too much. Okay? Alam nyo, may mga tao po, kahit tayo mga Kristiyano, madalas, dito po ang temptation natin. Ano na lang sasabihin ng tao sa atin? Ano na lang ang sasabihin ng tao sa akin? At madalas ito po pinapag-usapan naming mag-asawa. Sabi ko kay Claire, wala akong pakialam kung ano sasabihin ng tao. Dahil ang mahalaga sa akin, ano ang sasabihin ng Diyos. Can I hear amen? Oftentimes, we worry too much. And because of too much worrying, na isasakripisyo yun pong salita ng Diyos para sa atin. And so the very reason why the Word of God na tinanggap, hindi po makapenetrate sa buong pagkatao po natin because of all these things na iniisip pa natin. Our riches, our faith, our testimony, our future, and we think too much about that. Naalala ko po yung storya sa Bible, meron pong nagsabi, magpapatayo ako ng maraming kamalig, ng malaking kamalig, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking kayamanan. Anong sabi po ng Bible? Hangal, hindi mo ba alam na mamamatay ka ngayon? And what's the use of your riches? Di ba? Kahit ilang sasakyan meron ka. Kahit pa may payong yung sasakyan mo. Pag sinabi ng Diyos, you will not enjoy that. You will not enjoy it. Amen? Riches and worries. Now, brothers and sisters, listen to this. Be careful dun po sa push and pull process na ginagawa ng kaaway to destroy you. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng push and pull process ng demonyo kung paano kanya sirain? If the devil cannot pull you down, the devil can push you. Okay? Itutulak ka niya, tapno maidaramudum kan. And you cannot continue in serving the Lord. At marami pong mga Kristiyano sa mga panahon po nito,
ang hirap po nilang ma-discern yan. Not all opportunities are blessing. Can I hear a man? Can I hear a man? Hindi po lahat ng pleasures ay blessing. Ano po ba yung mga pleasures na meron po tayo? Pag sinabi po pleasure, kasi parang masaya yan di ba? Hello, may naintindihan po ba natin? Pag sinabing pleasure, parang dagdag kasiyahan, parang ganito. Ang pag-aasawa ay isang napakalaking kaligayahan. Sa mga may asawa, tama po ba? O may sasagot ng depende? Ang pagkakaroon ng asawa ay masaya. It's a pleasure. Amen. Pero alam nyo, kinig kayo mabuti. May mga nag-asawa. Nung nag-asawa sila, nawala sila sa Diyos. Mabuti na lang yung aking asawa ganito. Apay papanam. Kano ka sumangpet? Pag sinabi kong, baka sa linggo, apay? Nalipatam nga ti Domingo para kani Apo? Kristiyano ka paimit? Pastor ka paimit? Minsan parang feeling ko, naintindihan ba ako ng asawa ko? Minsan lang akong pupunta sa Japan. Pero ang demand niya, maganda yung Japan mo. Pero siguraduhin mo, Sabado ng gabi, nandito ka kasi sa linggo, magpupuri tayo sa Panginoon. Sa palagay niyo po ba, masarap asawa si Claire? Pleasure po ba? Napilitan Pero po pwede naman niyang sabihin, okay Dad, enjoy your trip, go to Japan, enjoy life, enjoy the noodles, enjoy the ramen. Sige, mag-stay ka doon, sige lang, kahit linggo, go. Pero hindi siya ganun. KJ. Sabi ko sa kanya, anong gusto mong pasalubong? I'm not interested with pasalubong. Basta importante, sa araw ng linggo, sa araw ng paglilingkod, nandun tayo maglingkod sa Panginoon. Thank you for that. Kapag hindi ganyan ang asawa mo, hindi yan blessing. Amen. No ti asawa maglaladot, madi na kayat agdigos no Sunday ta madi na kayat maki-fellowship at awisin na kapay hanta nga mapan maki-fellowshipin isublimon. May asawa ka nga pero pupunta ka sa impyerno. Do you understand what I'm telling you? Can I hear amen? Mga dalaga, makinig ho kayong mabuti. Maganda ang may boyfriend. Pero kung yung boyfriend mo na yan ang maglalayo sa'yo sa Panginoon, di baling wala kang boyfriend basta pumasok ka sa langit. Kaysa dalawa kayong lilitsunin sa impyerno. Amen? Can I hear amen? Ito, sami pang dalawa. Ito, pleasure to kasi pleasure po may asawa Alam na alam ni Claire kung meron po akong pera. Pag may kasal, may binyag, may love gift ako, alam na alam niya. Tapos ganito po siya magsalita. Nagilasin ka pati Titesmon. Enta pa, kain muna tayo. Mag-date tayo. Bihira natin gawin yan si Darren. Pero sabi niya, bago tayo mag-date, hiwalay mo na muna yung para sa Panginoon. Kaya alam mo, dito, hindi ka makakalusot. Talagang pupunta ka sa langit. Pleasure. Pero kung yung asawa mo, hindi siya concerned tungkol sa
Christian lifestyle mo, be careful. Be careful. You may be the Samson in your family, pero meron kang Delilah na pinalalaki. And you will suffer very soon. The push and pull process na sinasabi ko, mga kapatid, mga kaibigan, if the devil cannot pull you down to destroy you hanggang sa mapatay ka niya, itutulak ka niya. Itutulak ka niya. Ano ho ibig sabihin? Especially to us ministers, listen to this. When people starts to praise us, kapag ang tao ay nag-umpisa ng tinatanggap tayo, kinikilala tayo, pinapalakpakan tayo, natutuwa tayo. Can I hear amen? Pero minsan, alam niyo yon, ito po ang isang paraan ng demonyo para sirain ka. May mga tao na pag nag-umpisa ng ma-acknowledge, nag-umpisa ng makilala, nag-umpisa na pong, alam niyo yan, pag once na tumanggap na po yan ng recognition, ng palakpak, ng award, meron pong tendency lumaki ulo niya at mawala na siya sa presensya ng Panginoon. Ganyan si Satanas di po ba? Aakyat, papanaog ako sa langit katulad ng Panginoon. And because of pride, siya po ay nasira at namatay. Minsan bibigyan ka ng napakaraming mga opportunity. Pero alam mo yung opportunity na binibigay niya sa'yo? Akala mo blessing? No. Yung hindi ka na makatulog dahil sa dami ng mga opportunities. Dumami nga po yung opportunity, bumaba naman ang blood pressure mo. Naging anemic ka hanggang sa namatay ka. Anong saysay? Saysay. Cell leaders, be careful to this. Nakakatuwa ang maraming mga cell members. Okay? But remember, si Jesus, 12 lang ang kanyang disciple. May Judas pa. Hindi ibig sabihin pag pinopromote ka, na pagkakatiwalaan ka, masaya na yan. Be careful sa temptation na tayo po ay pinopromote para sirain ka ng kaaway. Alam mo, the devil will make you very busy para mawala ka sa presensya ng Panginoon. Ang dami na pong mga ministers na nasira dito. They started to be very busy in the kingdom, pero hindi na po sila naging busy sa king. Amen? Do not worry about tomorrow. Do not worry about yourself. Nakita niyo na ba sa Bible yan? Do not worry about what you eat. Do not worry about what you wear. Do not worry about tomorrow. Because too much worrying, yan ho ang maglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya meron pong lingkod ng Diyos, sabi niya, huwag mo akong gawing masyadong mahirap, Panginoon, baka i-curse kita. Huwag mo naman akong gawing mayaman, baka makalimutan kita. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw, anong panalangin mo? Parang yung lalaki na nalangin, Lord, huwag mo akong bigyan ng masyadong magandang girlfriend. Baka agawin sa akin. Huwag mo naman ako bigyan ng masyadong pangit. Baka iwanan ko siya. Hallelujah. Sige nga po, tapikin mo yung katabi mo, ikaw. Anong panalangin mo? The devil will keep on pulling us. Guyudin na ka nga pababa, aging gana maidaromudom ka. That's one way how the devil destroys people. But another way of destroying people, ito po yung strategy ng kaaway, ang itulak ka.
ang ikaw ay i-promote, ang tulungan kanyang maging tanyag. At kapag nakalimot ka na, alam mo, isang araw hindi ka na makababalik. Dahil akala mo you're already soaring in the Spirit, but no, you're no longer in the presence of God. Be careful to this. Nalala ko yung mga tao, mga estudyante, makinig ko kayo mabuti. Alam niyo, noong araw, marami pa akong mga narinig na mga desires ng mga kabataan. Lord, i-promote mo lang kami, mag-graduate ako. Pag ako naging engineer, ay ibe-bless kita, Panginoon, ibe-bless kita. Alam mo, nakakalungkot, nung sila po ay na-bless na, wala na sila sa presence ni Lord. Wala na. Ayun ho yung nakakatakot. Yung mawala tayo sa presensya ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Next slide. Ano sabi po nun? Some seed fell on good soil, and the plants produce a crop. Pero yung mga tao na tumanggap ng salita ng Panginoon, they receive the word, and they allow the Word of God to penetrate, to go deeper, to the deepest in their lives. Ang sabi po ng Bible, sila yung binless ng Panginoon. Okay? Good soil represents people who hear the message and live in their lives. We receive the Word, and we allow the Word, ang sabi po ng Isaiah chapter 55, to go deeper in our lives and accomplish great things in our lives. At pag bumalik ang salita ng Panginoon sa Kanya, ang sasabihin ng salita, Lord, it is done, it is finished. Can I hear amen? Can I hear amen? Some people have strong faith and remain dedicated to Christian lifestyle. Na kahit sa mga panahon na napakahirap ng maglingkod sa Panginoon, naglilingkod pa rin sa Diyos. Alam niyo, kapatid kaibigan, dito po tayo nasusukat sa paglilingkod natin sa Panginoon. If we're really qualified of entering the kingdom of God, kung paano po natin binabayaran ng presyo ng pagiging Kristiyano po natin. May young people po tayo, nag-message sa akin 1:00 na madaling araw. Ako po ay nasa matinding problema sa aking kalusugan nung nag-message po siya. 1:35 in the morning. At ganito po ang tanong niya. Pastor, si Saul pala, sabi niya, pinili siya ng Diyos, pero kalaunan nawala ang pag-ibig, ang presence ng Panginoon sa kanya. Sabi niya sa akin, pwede bang mangyari yun? Tapos ang sabi niya sa akin, di ba, we are all saved by grace. Di ba, Pastor, ang sabi ng Romans chapter 8, sabi niya, no one can separate us from the love ng ating Panginoon. Binasa ko po yon, pinag-isipan, nagmulay-mulay po ako hanggang sa nakatulog ako. Sinagot ko po siya 9:00 na ng umaga. Sabi ko, yes, we are all saved by grace. That is in the Word of God. Pero sinabi din po ng banal na kasulatan, we need to work out for our own salvation. Nakita na rin po ba natin sa Bible yan? Hindi mo pwedeng trabahuhin ang kaligtasan mo, ginawa na ng Diyos yan. Pero kinakailangan mong ipaglaban ang kaligtasan mo. Because
God is a God of love, but He is also a God of justice. He is also the God of righteousness. Can I hear amen? Can I hear amen? Meron pong langit na naghihintay, pangako ng Panginoon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Pero meron pong impyerno na sabi po ng Bible, doon itatapon ang mga tao who denied the Lord and His Word in this present generation. Ito pong taong ito, tapat na naglilingkod sa Diyos. Nagpe-pray, nakikifellowship, nagmamahal siya sa mga mahal ng Panginoon. Okay? Nagsisimba tuwing linggo, nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aayuno. Ano pa? Lahat ng lifestyle ng Kristiyano kanya pong ginagawa. Naiintindihan po ba natin? Pero ito naman po yung taong ito. Tuwing birthday lang niya pumupunta sa church. So, January 29 ka lang nag-church. Hindi nagpe-pray. Hindi nagbabasa ng Bible. Pero yung pangako ng Panginoon, we are all saved by grace. Can I hear amen? Namatay silang pareho. Example lang. Sa palagay nyo, parehong langit ang kanilang pupuntahan? Hello? Pareho ba sila sa langit pupunta? Hindi rin. Because God is a God of justice. And He is a God of righteousness. This person, tinanggap niya ang salita ng Panginoon. At pagkatapos, ipinamuhay niya ang salita ng Diyos. Pero itong taong ito, marahil siya yung taong tumanggap ng salita ng Panginoon by the wayside. Dumating ang demonyo, kinuha ang mga salita, hindi po siya nag-mature. Itong taong ito, katulad nung nandun po siya sa Rocky. She received the word, pero hindi po nag-mature. Bakit? Nung dumating ang mga worries, nung dumating ang mga pleasures in life, nawala ang salita ng Diyos sa kanya. Pero meron pong isa, tumanggap ng salita ng Panginoon. Naging tapat sa paglilingkod. Naging tapat siya sa Panginoon. Kapatid, pare-parehong salita ang tinatanggap natin na nagmumula sa atin pong Panginoon. Nakadepende na po yan kung paano tayo nabubuhay sa mga salita na tinatanggap natin mula sa Kanya. Can I hear amen? Can I hear amen? So today, my brothers and sisters, in life, sabi po ng Bible, gusto ko pong basahin muli. Pwede ba nating buksan sandali yung verse 11 and 12? In Mark chapter 4, verse 11 and 12, at dito po tayo magtatapos. He told them the secret of the kingdom of God has given to you. But to those on the outside, everything is said in parables. Can we read it again? He told them the secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything is said in parables. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, the parable of the sower was already explained. Now, in verse 12, tingnan nga po natin. Bakit parables? So that they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven. Dalawang bagay na decision na pwede natin gawin. Will we allow ourselves na tayo po ay nasa outside? Kasama po tayo dun sa mga outside hearers ng message, ng word? O tayo po
Yung nasa inside na sinasabi ng Panginoon, to you, the kingdom of God. The kingdom of God belongs to you. It is God's perfect will na sa mga panahon po na ito, magkaroon po tayo ng malalim na kaunawaan, malalim na pananaw tungkol po sa kung paano tayo tumanggap ng salita ng Panginoon. Ang dami po tayo mga desires. Last week, almost 5 days po akong nakaratay sa bed because of my vertigo. At ako po ay nagkaroon ng malalim na encounter sa Panginoon. Dito po nangyari, dito ko po nagawa itong topic po na ito. Habang nandun po ako sa bed, ay pinapakiramdaman ko po yung aking katawan. Halos ako po ay magpatakbo na sa emergency. Madalas akong sinasabihan ni Chris, punta ka na sa pang-hospital ka na, pastor. Kaya lang, syempre, pumapasok sa isipan ko, wala akong insurance. Ang aking tanging baon ay PhilHealth. Nabayaran mo ba? And so, I slowed down and just allow myself na mahiga. Sabi ko, Lord, pagkatiwala ko sa itong buhay na ito. At bigla ko pong naisip, biglang binigay ng Panginoon sa akin ng Mark chapter 4. The Word, and the Word, and the Word. Ano yung mga salita na tinanggap ko? Ano yung mga salita na aking pinapag-aralan? Ano yung mga salita na aking napagbubulay-bulayan? And I just allow God to put it into my mind. At yun po yung aking kino-confess for the whole day na nandun po ako sa bed. At alam nyo, unti-unti, nararamdaman ko kung paano inaayos ng Panginoon yung pong mga abnormalities in my body. Sabi ko, ganito pala. Kasi nung ako po ay tinamaan ng aking sakit, hindi po ako makahinga, hindi ko po pwedeng ikwento sa kanila na ganito yung aking nararamdaman. Yung back pain ko, sobra. At alam nyo, si Google, hindi ko alam kung nakakatulong siya o ano. Sa lahat ng mga simptoma na nakita ko, meron akong problema sa kidney. Lahat ng kanyang mga sinasabi ay may problema. So, nung ako po, pinapakiramdam ko yung the way na aking paghihi, yung sabi na naman ng kaaway sa akin, meron kang prostate problem. At alam nyo, kung kayo po may sakit at maggrabe na yung pakiramdam nyo, talagang papatayin ka ng demonyo sa takot. But I just allow the Word to come into my life and go deep and deeper to the deepest. After 2 days, ako po'y bumangon. Sabi ng asawa ko sa akin, apay papanam. Apay papanam. So bumalik po ako sa bed. Sabi ko, Lord, kaya ko ba? So, one day again, and again, I started worshiping the Lord. I started, meditating the Word. At ganun po ulit ang kanyang ginawa. Morning, tinry ko pong mag-drive. Dinrive ko po si Nem papuntang school at tinatid ko din si Ezra. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. DTI. I was able to make it. Nakapag-drive po ako. At that time, hindi ko po kayang ipadyak yung akin pong mga paa dahil sa sobrang numb, sobrang sakit. Kahapon,
Nag-drive po ako to Gegarao to Enrile para po ihatid si Jen. Pero meron po akong co-pilot si Claire. Morning. Alam nyo, yung pain biglang nawala. Pagkatapos ko pong naihatid si Jen, umuwi po ako, sinamahan ko si Claire sa kanyang bisyo. Nag-drive po ako ulit, papuntang Kalinga. Nakauwi po ako. At isang nakakatuwa, ngayong araw po nito, I was able to deliver the Word of God to you. Paano po ba natin tinanggap ang salita ng Panginoon? Before I close in prayer, anong uri ng lupa tayo? Kapatid, sayang lang yung precious word ng Panginoon kung hindi mo ito mararanasan. Can I hear amen? Can I hear amen? Balikan ko. Pwede ba bang tumingin kayo sandali? Huwag kang kukurap. Nung sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon po ng light. Let there be division ng light and darkness, nagkaroon po ng gabi, nagkaroon po ng araw, nangyari ang lahat. Nung sinabi niya, let there be birds in the air, nagkaroon. At ang lahat ng kanya pong mga sinabi, naganap at nangyari. Ngayon, meron po siyang sinasabi sa iyo. Tanong, prepared ka ba na tumanggap? Dahil ang tumatanggap lamang ng mga salita na sinasabi po ng banal na kasulatan, yung pang-apat na klase ng tao. The fertile ground that receives the Word of God, they will enjoy the rema ng atin pong Panginoon. Kapag na-miss po natin ito, hindi na po ito babalik sa atin. So brothers and sisters, do not be deceived. Do not be deceived. Not even the opportunities na dumarating, you need to be very keen in discerning whether this is according to the perfect will of God or not. Ito po ba ay nais, kalooban ba ng Panginoon o hindi? If not, still choose the Word of God. So today, my brothers and sisters, I hope na nagkaroon po tayo ng panahon na maunawaan. Ang ino-offer ng Panginoon sa atin, the Word. Sabi nga po natin, the Word. Sabi po ng Bible, the Word nung araw, yun yung salita na kanyang sinabi. Pero sa John chapter 1, especially in John chapter 1, the Word became flesh and the Word dwelt among us. The Lord Jesus Christ, ibinigay po sa atin. And He wants to accomplish great things in our lives. Shall we close our eyes for a moment at tayo po'y manalangin sa Panginoon? Hallelujah. As we close our eyes, God is standing before us. Ibinibigay po sa atin ang kanya pong mga salita. In our lives, marami pong mga pagkakataon na tayo po napakawalan natin ang mga salita na ibinigay ng Diyos sa atin. Because we are not so serious. We are not so serious of the Word, of the revelation, especially the now Word na ibinibigay ng Panginoon. Maybe some of us here, we are so focused on other things na may mga pagkakataon na pakawalan po natin ang salita ng Diyos. Especially nung mga panahon na tayo po'y dumaan sa simpleng pagsubok. We were not able to balance what is good, what is right, to what is evil and what is wrong. But today, God is giving you again His Word.
God is calling you. Do not think too much of what people will say. Hindi po mahalaga kung ano sasabihin ng tao. Ang mahalaga, ano ang sasabihin ng Panginoon tungkol sa iyo. Riches, pleasures in life, kalooban ng Panginoon na ibigay sa iyo yan. But still, let God be God in your life. God should be above all. Hallelujah. Church, minsan nang namatay ang Panginoon para sa atin. He died in the cross once and for all. As we stay in the presence of God today, just allow the Spirit to come and fill you. At patuloy po na tingnan natin ang Lordship ng Panginoon sa buhay po natin. And just allow the Word to come into your life. Just allow the Word of God to come into your heart. And let that Word come in your very spirit. Allow it to go deep. Allow the Word of God to go deeper, even to the deepest part of your life. Hallelujah. Above all powers, above all kings, Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above. Shall we all rise? Let's worship God. Oh, hallelujah. Above all powers, above all things, above all natures and all created things, above all wisdom, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all above thrones, all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth
the fall and thought of me. and thought of me. Oh yes, hallelujah. Above all crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Yes. And thought of me. Crucified, laid behind the stone, you live To die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. you You took the fall and thought of me above all. Church, listen. Hinubad ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos, and He humbled Himself, naging very obedient even in the death in the cross of Calvary. Sabi po ng awit, lahat ay kanyang tinanggap. Lahat ay kanyang ginawa. Alam niyo kung bakit? Dahil sa iyo. Sa pag-ibig at pagmamahal niya sa iyo. And now God is giving, He gave His Son the very word, because He wants to accomplish great things in your life. Can you just lift our hands as high as you can? Lord, send your word now in the lives of your people. Let that word come into our hearts and allow it, oh God, to go deeper, even to the deepest part of our lives. Now, God, accomplish your very purpose of sending your word. Lord, forgive us kung kami man, Panginoon, dumating sa punto ng buhay namin, we rejected your word. Forgive us, O God, kung dumating man sa punto ng buhay namin, the word that you have said, the word, Panginoon, na pinadala mo, we took it for granted. Forgive us, God. But now, Lord, we are opening our hearts. Send your word. Send your word. Send that word that brings healing, O God, to our soul, body, and spirit. Send that word, O God, to bring forth, O God, fire in our lives. Send that word, O God, that will bring forth nourishment. Send it, O God. Send it, O God. Send it, Lord. Even to them watching online, O God, send forth your word. As they open their mouths, as they open their ears, as they open, O God, their understanding, send forth the word. And accomplish, O God, ang lahat ng nais mo na gawin sa buhay ng bawat tao na tumatanggap ng iyong mga salita. At Panginoon, sa araw po nito, I pray, let there be healing, O God.
to those people who receive your word. Let there be comfort. Let there be breakthrough. Let there be blessing in the name of Jesus. And I pray, Lord, let your word that they receive bring forth light in their lives, that they will never walk in darkness again. In the name of Jesus. And I pray, Lord, let there be revival in the spirit of your people who receive your word today in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let everyone who receive your word, oh God, their lives will never be the same again. In the name of Jesus. Lord God, I pray for the fire that will consume every negative spirit in the life of God's people right now. God, in the name of Jesus, send that word in the name of Jesus. And Lord God, I pray, send that word that will bring forth release, oh God, sa iyong mga anak. That, Lord God, your people will stand, oh God, even at this point of time na ang lahat, Panginoon, ay nasa kalagitnaan ng chaos. But God, your people will rise up and show forth your glory, for this is your perfect will. Panginoon, maraming salamat. And today, Lord, hallelujah, the very word that we receive. Thank you, oh God. We claim we are the fertile ground for your word. Hallelujah. Can we say it? Come on, profess it. Say it. Believe it. I am the soil, a fertile ground for the word of God. In the name of Jesus, I will bear much fruit for your glory. In the name of Jesus, will bring forth anointing. I will bring forth your fire. I will bring forth your revelation. I will bring forth blessing. Oh God, wherever I go, because of your word, Panginoon, na nasa amin. So Lord God, today in the name of Jesus, thank you for the word. Thank you for the word. Can we just say thank you for the word? Yes, can we say thank you for the word? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Ngayon, kapatid kaibigan, as you lift your hands, pwede po ba tayo mag-exercise ng word? Of whatever word you receive, today, I want you to send it out from your mouth. Speak it for your family. Speak it to yourself. Speak it even to your career. In the name of Jesus, are you ready to do it? Are you ready to say it? Are you ready to pronounce it? Can I hear amen? Lahat po tayo, pwede po natin sabihin ng malakas. Whatever you want to say now, let it be a word of power. In the name of Jesus. Come on. 1, 2, 3, go. Speak the word. Shakalarabababahaya. Yes. Let there be blessing. Lord God, I pray, send forth power in every word that your people will utter. Send forth power, oh God, in the very word that your people will say. Send out the power. Send the fire. In the name of Jesus. 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 Come on. Say the word. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Say the word. Say the word. Something great will going to happen. Great things will come. Great things will come. Speak the word. Speak the word. Speak the word. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. Yeah. You took the fall and taught of me. Yes. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. and taught of me.
for that word. When you died in the cross, you are being trampled. But God, all because you are thinking of me for my good and for my benefit. Church, I speak blessing. This is how important you are in our God, in our Lord Jesus. Do not be a loser. You are a champion in Christ. Just speak the word and believe. Hallelujah. Lord, we bring you back all the praise, all the glory now. In Jesus' mighty name, and everyone will shout and say, Amen. Hallelujah. God bless you, and see you on Sunday.